sa kanya na lagyan daw ng ano, lagyan daw ng tawag nito dahon. Ano yan? Eh, parang kainit ba suyupon? Ha? Sunod ako ulo sa balde. Isulod? Yun mga idol. So mapagpalang gabi sa lahat. At sa lahat po ng mga solid supporters natin dyan na mga ina. Happy Mother's Day sa lahat. Sa gabing ito mga idol, i-update natin yung kalagayan ni Tikboy. Wala kaming explore kanina dahil nagpapahinga kami dito sa bahay. Si Carding nandun sa kanyang tinitirhan. At bukas siguro babalik bundok ako para puntahan si puntahan si Taloy at Budong kung saan iniwan ni Commander Kidlat. Yun, ipapakita ko sa inyo yung kalagayan ni Tikboy ngayon. At una-una sa lahat, mega love, shout out sa inyong lahat mga idol, sa lahat ng mga solid supporters natin dyan, sa lahat ng mga silent viewers, sa lahat ng mga OFW. At shout out kay Mary Grace Giverson ng Chicago, Tita Angie Royce ng Hawaii, Tita LJ ng Amerika, Ate Bibs Bernas ng LA. At shout out kay Mamara Carlos Sarman Lawi, kayo lang sapat na. Princess Siyang, shout out. At sa lahat po, mega love, shout out sa inyong lahat mga idol. Buti na lang nai-rescue natin agad si Tikboy, para kung hindi na-rescue agad, sigurado akong bugbog at torture ang inabot niya sa kamay ng mga bandido. Nagkataon lang na hindi talaga kami nagpangabot nila Kuya Bads nang dumaan sila sa Banwag. Doon sila napadpad mga idol, dumaan palabas ng bundok. Ngayon nakauwi na sila. So yun, maraming salamat ulit. Nandun si Tikboy, nakahiga, may nilagyan namin ng paa niya, nilagyan namin ng dahon para yun ang sinabi ng mangilot. Yun. Dito si Tikboy. Yan. Naman. Kira ka? No? Yun mga idol, yun ang sabi ng naghilot sa kanya na lagyan daw ng tawag nito dahon ng Gemelina para maibsan daw yung pamamaga at sipsipin yung, kasi nung sa bundok sabi ng manghihilot, hindi daw yun mamaga sana kung nahilot agad. Ilang oras pa bagong nahilot, ayun, napasukan ng hangin kaya namaga yung binti niya, binti pala, hindi binti o ba, pareho lang yun. Yun, medyo may nilagnat siya kanina dahil siguro sa kanyang binti. Sinabi ko sa kanya na bukas balik bundok kami. Hindi muna siya makasama mga ilang araw siguro dahil magpagaling pa sa kanyang dito ka lang muna Tikboy para gumaling yan. Yun si Bunbon, hindi pa nakauwi mga idol, mga susunod pa na araw siguro. Tinawagan ko kanina, kaya sabi ko sa kanya yung nangyari sa kanyang kapatid, kaya uuwi daw siya, pero hindi ko alam kung anong araw. Basta sa araw na siguro mga Sunday ngayon, siguro mga Martes. Okay. Basta may mong pagkatapos lang yung kumain mga idol, pagkatapos kumain nakahiga agad dahil nadakpan mo ka to. Kung ano yung tuyok sila.
liputan gano. Oo, kabalo, dagan na kasi lang. Yun kaya daw nahuli siya mga idol. Sinundo niya si Kidlat. Napaikutan siya. Hindi niya na malayan na nandun pala yung mga kalaban sa paligid. Kasi sa banwag mga idol, maglalakad ka doon, wala kang makita na bandido, pero nandyan yan sila sa gilid-gilid, kundi kaya nasa taas, nasa damo nagtatago. Kaya kung kami ay nagmanman sa kanila mga idol, sila din nagmamanman sa amin. Mautak din sila, kaya minsan makikita ninyo sa video wala kaming makikita, pero sila nandyan sa paligid nagmamasid. Kung ikaw lang mag-isa, pagtingin nila na ikaw lang yung mag-isa, kung kaya ka nilang kunin, kaya kang ibihag, yun, ibibihag ka. Kaya nagkataon talaga si Tikboy lang yung mag-isang lumakad at nahuli ng dating si Kidlat. Ugma siguro mo balik may ugma Tikboy kay pangitao naman to si Budong ug si Juan. Nambot lang kag naa pa baka dito sa iwan ko lang mga idol kung nandun pa ba yung dalawa sa pinaglagyan ni Kidlat, si Budong at Taloy. Yun ang pupuntahan ko bukas. Siguro lalakad ako bukas mga idol kahit ako lang mag-isa. Mas may usapan kasi kaming tatlo ni Karding, Kidlat, na kung maaari hindi kami magsama. Kung lagi kami magkasama, hindi namin makikita agad yung kanyang pamilya. Kaya dapat maghiwalay kami, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang hanap, para sakaling isa sa amin na makakita, yun, mag-contact na lang kami, para sakali makita ni Kidlat sa location niya, yun, pwede siyang kumontak sa amin. Kasi kung magsama kaming tatlo, mahirap. Sa banwag kami lahat, tapos pupunta kami doon sa Mount Tinago, yun, dapat siguro nito iwalay-iwalay kaming tatlo para hindi mapokus yung tingin ng kalaban sa amin. Si Tikboy dito lang muna, papagaling kasi yung niya, yung mga sabi ng hilot sa kanya, mga 3 araw bago yan Hindi ako, sakit kayo? Sakit. Dito yun mga idolo, yung namaga dito bando. Sakit ka na ba? Malakaw na yung mga anak-anak, dili pa Kayo. Dili pa no. Sakit kayo, bunalag armas. Tumbakal na kay Guana no. Basit. Tumbakal na kay Guana ba? Di ara kag ikuan, wala na lain. Yung lawas wala. Wala ay, kung kayo sakit kayo. Siya gibunalan. Jadi kakabantay ito no, wala kakadagan na ito no. Kadagan na kumanya, pagdagan ako na may kuhan ko sa matubangan, kalaban. Kapo na kanana. Yan yung tutambal mo. Mana, relax o kadali mo. Yung apas sa ito. Ayaw, apas dito kuhan. Kaya ilisod kayo lagi. Mabihag na po ka ba? Balas ko sila. Nanglan, kung balik ka dito, magkuyog ta kay balag kitang duha magkuyog, si Tikboy ay si Kidlat ug si Karding, balag silang duha magsabay, silang duha magkuha na sila bulag-bulag, kitang duha magsabay ta kay di na to makitaan dali ang pamilya ni Kidlat kung magsigitag uban tanan. Nindot yung bulag-bulag ba? May man tong mag kuan ta, magbulag ta kay para dali ra ba.
sige tagkuyog wala. Pero mga pila pa nakadlaw lagi bago kuan. Kailan nagtanggala ng kuan kaniya. Parang kainit ba suyupon. Mga idol, dito muna si Tikboy habang nagpapagaling, habang nandun kami sa babalik ako sa bundok. Gusto ko talaga mga idol na gusto ko talagang bumalik sa bundok na ako lang mag-isa, dahil mas makakagalaw ako ng maayos na kulang. Dahil kung magsama kami lahat, mahirap, wala pa rin mangyayari, hindi namin makikita yung pamilya ni Kidlat dahil isang direksyon lang kami, kailangan talaga maghiwalay. Bago kami aakyat ng bundok, dito pa lang sa baba, pag-usapan na namin yung anong gawin namin para pagdating sa bundok wala nang problema. Kailangan kung ano talagang mapansin, anong makita, kontak agad para malaman kung anong nangyayari. Yung maskara nakita ni Tikboy, maskara yun ni Maskara Boy na hawak ngayon nila ni Kuya Bads. Siya palang nagmamay-ari nun. Kaya pala nung nakuha ni Tikboy, hinabol kami, pinaputukan kami dahil yun ang kinukuha nila, yung maskara na yun. Pag nagani mo Tikboy, basam doon magibilin. Tuwara skillet. Wala naman lagi dito, kuha siguro nila Kuha dagan, kasi lagun no. Tingala ko nga, gamay rin ko to sila mga bandina, kung totoo, nilaghan. Pag gukod sa to, gilabay din mo. Labay na ko yung nilaghan, kini sunod. Tanda mabantog ra dahil nga. Pagkuha na to ato, nagkalitrak panggawas. Kato lagi ito ilang gipangita lagi. Yan, nilaghan ko sila eh. Dapat imong tiilan na imo nang kuan-kuanon nang ugma pwede na po na alisdan na po na nimo kuan dahon, baka dali ra mo use yang kuan ba kani pag ugmaan ni mulaya man siyang dahon, kuha na pugbag o alisdan, dali ra ba igo ni bukog ba. Palo siguro nito mga idol, tinamaan yung buto, kaya siguro namaga dahil yung ng baril, yung tawag nito nasa likod ng baril, baka lahat yun, kaya pag hinampas tinamaan yung buto, sobrang sakit. Gisulod ako kuan, gisulod ako ulo sa balde. Gisulod? Yung brutal yung paggagawa mga idol, dahil yung ulo niya pinasok dun sa may drum, yung puno ng tubig, yung bahay na kung saan ako nabihag doon na inilublob yung ulo niya, puno-puno ng tubig daw. Kaya napasukan daw yung napasukan yung tinga niya ng tubig, yung buti na lang gumaling na ngayon. Hindi grabe yung nangyari, ang grabe lang talaga yung yung binti niya, dahil yun talaga ang pinalo ng baril. Buti na lang, pero obserbahan pa rin namin yan mga idol, kasi ang sabi ng manghilot na obserbahan daw, dahil kung hindi daw tawag nito, hindi daw maibsan yung maga, delikado daw, may naano sa ilalim ba sa buto. Kasi kung ganyan daw, karoon na ng kailangan na ipa-x-ray para makita talaga yung sitwasyon ng buto. Pero sana huwag namang mangyari, dahil wala tayo ngayon. Sana maiawa ang Diyos na
gumaling agad. Pangako ko sa kanya na igaganti ko siya sa may gawa niyan. Dahil yung natumba naming tatlo, marami pala yun mga idol, nandun sa unahan. Kaya buti na lang nakaalis kami agad. Sabi ni Tikboy, nandun daw sa unahan. Kaya buti nila nakababa kami ng maayos. Pero nahirapan pa rin kami sa daan dahil malakas yung ulan. Pero wala kaming hindi namin ininda yung ulan. Importante nakababa kami. Kuana na. Bantahan lang yun ang kuana na. Dili ng ulngol. Dili naman. Sakit kaya na ba? Sakit to mga idol, lalong-lalo na pag yung tawag dito, yung kalimutan niya ba na masagi ng isang paa niya. Sakit daw. Sabi ko sa kanya na ilayo mo yan, kailangan may unan ka bago makapatong. Yun, dito na lang siguro yung video natin mga idol para makatulog ng maaga si Tikboy. Abangan nyo lang ang video na to. Tabangan nyo mga idol yung pagbalik bundok ko, para sa patuloy sa paghanap sa pamilya ni Kidlat at sa dalawang bata na iniwan ni Kidlat doon sa bundok. Yun, sa lahat, maraming salamat sa lahat po ng siyempre may iba talaga ng mga solid supporters natin na nagbibigay pinansyal punta namin sa bundok. Hindi man kalakihan pero galing sa puso nila at hindi sa pilitan. Sa lahat po ng nagbibigay, alam ko galing sa puso ninyo yan mga idol. May mga iba lang kasing tao na inuungkat yung lahat na nagbibigay sa mga hunter. Wala namang sa amin dahil kusa silang nagbigay. Kaya wag na nating gawing issue yung mga ganyang bagay. Kung may nanghingi man na mga hunter pero hindi lahat, yun, sana na na tigil na natin ganyan dahil wala naman tayong makukuha dyan. Isa pa, ika nga nila may sabihan na kung may magbigay, tanggapin mo dahil yung nagbigay bukal sa puso niya yun, bukal sa puso mo rin tatanggapin. Yun, maraming salamat. God bless ating lahat. I love you all.